Okay guys, andito tayo ngayon sa Limay, Bataan. Okay, nag-install tayo dito sa mansion ni Sir Archie. Shoutout kay Sir Archie. Medyo busy si Sir Archie doon. Okay, nag-install tayo ng 3 horsepower submersible pump dito. D4 yung tubo niya. Tas 100 feet yung lalim ng ng pump. 2 inches yung output natin. Papakita natin mamaya yung output. So, i-flex muna natin yung bahay ni Sir kung gano'ng kalaki. Medyo malaki-laki yung mention ni Sir. Okay, sa ngayon, as of this time, may 4:30 na ito, mag-alas 5 na. So, hindi na natin matesting sa solar kasi kakatapos lang namin dun sa magbaba ng pump. Pero, na-testing na namin sa 220 or pang kuryente. So, ang install natin ulit dito guys, is pang solar tsaka pang kuryente, hybrid na solar pump. Okay, ito yung kagandahan sa mga hybrid. Kapag wala ng araw, magagamit nyo pa rin sa kuryente. Okay, ito yung controller natin as is ulit. Sa mga iba kong vlog, lagi nyo naman nakakita na pinapakita natin yung controller. Meron tayong breaker ng pang solar tsaka breaker ng pang kuryente. Okay, then yung mga surge protective device nila, kung kapag may kidlat or may something nagka-problema sa 220 source nila, safety pa rin yung natin, yung controller natin. Okay, so sa ngayon sa 220 na muna natin iti-testing para mapagana natin yung pump dahil wala na talagang aras. Paulan na rin dito, kung nakikita niyo yung paulan na rin, hindi na tayo makakapag-testing sa solar. Pero kung ano yung makakukuha nating ngayon, performance, dapat ganun din, and it must be the same or mas malakas pa ng konti kapag sa solar. Okay, so testingin natin ngayon sa kuryente. Anyway guys, yung papatubigan pala ni Sir dito is mga saging, mga lakatan. Actually 4 hectares yung lupa niya dito. Hindi ako sure, pero nasa 2,000 to 3,000 na saging yung mga didiligan niya. Kaya pakita mo yung ni Sir, yung farm ni Sir, yung hacienda niya. Actually, sige. Medyo wala pa sa 1/4 na part itong site na to. Siguro sa drone makapakita natin. Tara, buksan na natin yung 220, then punta na tayo dun sa pump niya. Actually, sa 70 meter yung pwesto nung nung deep well niya simula dito sa controller. So medyo ikat na muna natin at maglakad na muna tayo doon kung nasaan yung pump niya. So, pakita natin guys na mag-on tayo sa kuryente. Okay, once na na-on na yung kuryente, automatic na yan, wala na tayong gagalawin dyan. Reading lang yung mga yan, voltage, amperes, tsaka RPM. So ngayon, ang ina-expect natin na RPM is dapat nasa 3,000 plus. Ang maximum RPM or yung ikot ng pump natin is 4,000. So, since na nag-190 lang yung kuryente nila dito, hindi natin ma-full capacity yung pump kasi nagda-drop sila ng voltage dito. So, ayan. So, ngayon, 3,300 yung nakukuha. Pero kanina bandang alas 3, nakakuha tayo ng 3,400 dyan. So, tara, tignan natin yung performance dun sa pump niya. Shoutout kita. Shoutout. Okay. Oh, shoutout pala kay tropa. Sila yung mga pinakamalulupit na tumulong baba ng pump tsaka mag-akyat kasi wala tayong driller dito. So, mano-mano natin ginawa. Ito, yung muscle ni tropa, yung isa sa mga nagamit. Okay guys, ayun. So, nakikita nyo, 2 inches yung labas ng tubig. Unfortunately, wala tayong pang metro ng water flow discharge. Wala tayong pang metro nun. Kaya hindi natin may pakita yung actual na kung ilang cubic per meter to. Pero yung mga ganitong kalakas guys is nagge-generate na ng ng 10 to 15 cubic meter. Siguro
kapag na-reach pa natin yung 4,000 RPM, baka kakayanin pa yung 17 cubic meter. Okay? Kasi yung pump natin dito, ang maximum cubic meter niya is 25 cubic meter. Tapos yung lalim kasi nito is 100 feet, which is 100 divide 3.3 meter. Yun yung equal sa ilang meter, basta 100 feet yan. Sorry guys, kasi sobrang sakit talaga ng ulo ko ngayon, kaya medyo lousy yung vlog natin, pero siyempre pipilit pa rin natin ipakita to para kung sino man yung mga may farm dyan or may mga yung site na halos ganito din yung setup sa inyo, eh at least may idea kayo kung ano yung magandang i-setup sa farm ninyo. Okay, so again, galing kami dun sa kanina, 70 meter yung layo nito, 70 meter yung layo nito, tapos 100 feet yung lalim, so medyo may extra wire na ginamit. Okay, doon medyo gumastos ng malaki si Sir RC kasi yung kasama sa package natin is pang 20 meter lang. Hindi natin pwedeng i-unlimited yung wire kasi medyo pricey din kasi yung Royal Cord. So ayun, yung ganitong performance, again, pang sa 220 yan. 220 yung ano natin ngayon, yung ginagamit natin ngayon. Kasi wala tayong araw, hindi natin matesting sa solar. Pero guaranteed naman, 101% sure naman kung gaano kalakas to, dapat ganun din sa solar kapag tirik yung araw, or baka mas malakas pa dyan kapag sa solar natin ginamit. Guarantee naman yun guys. Unfortunately, hindi kasi kami pwedeng magstay dito hanggang bukas dahil lugi na yung bangka. Kaya kailangan na namin magano ngayon, kailangan na namin mag-exit, kailangan na namin umuwi. Kaya alas 5 na. Actually, pang second day na namin to. Yung mga ganitong setup pala guys, 1 to 3 days lang ang maximum ano nito, maximum installation nito. Depende din sa site. So sa ngayon, pang second day na namin, medyo mabilis kasi may mga tao si Sir RC dito na tumulong mag-akyat sa panaog nitong ano, pump. Okay. Actually guys, ito yung pinaka-importante pala dyan. Kapag may mga ganito kayo, may mga ganitong setup din kayo, ganitong deep well, importante na kapag nasa 100 feet na yung lalim ng pump or yung pwesto ng submersible natin, ilalagay na sa 100 feet pataas. Actually kahit 80 lang eh. Kailangan nyo na talaga ng driller kasi hindi po kami driller. Nagsisolar lang po kami. What I mean na kailangan nyo sa driller is ang mga driller po kasi meron silang mga kagamitan katulad ng mga boom. Siguro papakita ko din sa picture kung ano yung itsura ng boom. Yun kasi yung parang panghigot talaga ng mga pump. Tsaka pang panaog. Okay guys, pang ibang cellphone itong gamit natin kasi yung cellphone natin memory full na naman. So ano ba yung sinasabi ko kanina? Ayun nga. Kailangan meron kayong, kapag ganyan na kalalalim, meron na dapat kayong driller. May driller na kayo na papapuntahin sa site nyo. Dahil wala kaming gamit nung boom. Hindi kasi natatravel yun or mahirap i-travel yun kasi van lang yung gamit namin. So kailangan talaga yun. Pwera na lang kapag yung client is medyo marunong at talagang okay lang naman sa kanya na tulungan na lang. Dahil may mga tao naman siya. At alam din naman niya yung sistema. Ayun, pwede yun kahit hindi na kayo mag-hire ng driller. Pero yun nga, medyo madugo nga lang. Papakita ko naman yun dyan sa clip mamaya kung paano nila inaakyat saka binababa yung pump. Medyo talagang mahirap yan kapag walang boom na gamit. So ayun, sa mga gusto ulit magpa-install nito or mag-inquire, okay? Again, andyan lang po sa ano yan. Andyan lang sa video yung ano natin, contact natin, tsaka yung address. Ayun, kung ano yung mga gusto nyo malaman, like sa pricing, sa setup, mas maganda mag-inquire kayo kasi iba-iba kasi talaga guys. Iba-iba yung price ng, actually isa lang naman yung package price nito. Ang problema, yung gaano kalayo. Okay. Ano pala si Sir RC? Sir, kaway ka muna sa vlog natin para ma-shoutout ko. Actually, sinoutout ko na kita kanina. Maligo sana ako kaya lang, nakaligo na eh. Nakaligo na. Ayan si Boss Archie, siya yung ano natin dito, client natin dito sa Bataan.
Ayun guys, tawag or call na lang kayo dyan sa video dyan. And sumasagot naman kami. Sa mga gusto magpaturo, okay lang din. Basta punta lang kayo sa shop namin or tawagan nyo ako. Kapag may time naman, sinasagot ko naman yan. Tinuturo ko yung mga dapat nyong malaman din kung nag-DIY kayo. So welcome sa amin lahat yan. Okay, so masakit na yung ulo ko, hindi na ako makapag-isip. Yun lang siguro. Thank you for watching guys. Bye bye. Subscribe.